Ayan po mga kamasa, good evening. Ayan, dahil easy cooking na naman po ngayong gabi, ay gagawa tayo ng beef bulgogi. Gagamit tayo ng bulgogi meat. Ayan. Galing po yan sa aming store. Galing. Masyado nung madami yan, mahal. Ayan. So, gagamit tayo ng bulgogi meat. Ayan. Marinate natin siya. Ayan, so, eto, yan, bulgogi meat na manipis lang yung hiwa niya. Pwede rin kayong gumamit ng ground beef or giniling. Ayan, pero ako, ito po yung gagamitin ko. Tapos, hihiwain lang natin siya ng manipis. Hugasan ko muna siya saglit kasi ito frozen po to. So, galing siya sa process na siya. So, kailangan natin siyang linisin. Yes. Yan mga kamasa, nakalimutan ko siyang i-play. So, yung hinugasan natin kanina, hiniwa-hiwa ko na siya ng pahaba lang. Pwede din kayong gumamit ng ground beef or yung giniling na baka para dito sa inyong beef bulgogi, marinate yan. So, ayan, ganyan lang ginawa kong hiwa. Kasi maninipis na po yung laman yan. So, next step, ang gagawin natin, mamarinate muna natin itong ating beef. Hanggang natin yung ating chopping board. Kailangan natin maghiwa ng iba pang ingredients. So, ang gagawin po natin dyan, marinate natin siya. Lalagyan natin siya ng isang buong sibuyas yan. Haba. Iba kasi pwede pa dice. Pwede din naman yung medyo maliit ang hiwa. Pero ako, ito po yung mas swak sa ating beef bulgogi. Yan, yan din yung nakikita kong ginagawa ng mga Korean pag nag-marinate sila ng beef bulgogi. Ayan, ganyan lang yung hiwa. Lalagyan natin siya ng garlic, minced garlic na gagamitin natin. Ayan. So, yung garlic natin, 2 kutsara ang gagamitin ko. 2 spoon. Tapos, lagyan natin siya ng soy sauce. Yung soy sauce, siguro mga 2 kutsarang soy sauce lang. Kasi yung soy sauce po is maalat yan. Tapos, lagyan natin siya ng mirin. Ayan po, mirin. Mirin ay nabibili siya sa kahit sa Korean groceries or sa mga supermarket, mga leading supermarket, meron din po yan. So, lagyan natin siya ng 2 tablespoon ng mirin. Tapos, lalagyan din natin siya ng salt. Ayan, siguro mga half spoon of salt. Lagyan natin siya ng lagyan ko rin siya ng sugar, pang balance po ng alat at saka ng tamis niya. So, mga 1.5 spoon of sugar. Tapos, lalagyan ko rin siya ng plum syrup. Ayan. Plum syrup, kung makakabili kayo nito sa kahit sa ang leading supermarket po or Korean groceries. Plum pang marinate. Ayan. Siguro mga 2 tablespoon ng plum. Tapos, black pepper. Hatsingin tayo sa black pepper. Nilagyan na natin ng konti black pepper. Ayan. So, gagawin natin dyan. I-mix natin siya. Kasi maglalagay tayo ng gloves. Tapos, syempre, pag mix mo siya, i-rest lang natin siya siguro ng mga 15 to 25 minutes bago natin siya i-sautein. Kawali. Syempre, titikman ko muna natin siya. Kung kulang pa siya ng ingredients, kailangan natin siya dagdagan kasi hindi po natin mababalance yung lasa niyan kung hindi natin alam kung gaano kadami yung ilagay nating meat. So, ako, tinatansya ko lang po para hindi siya umalat or maging sakto lang yung kanyang ingredients. Ito, itingin ko, kailangan ko pa siyang dagdagan ng soy sauce. More than 1 kilos po. Itong aking beef bulgogi. Lalagyan ko siya ng sesame oil. Ayan po, sesame oil. Siguro mga 4 na kutsarang sesame oil. Okay. Doon. Okay na. Tapos, ayan po, sesame seed. Lagyan ko siya ng sesame seed. Roasted white sesame seed. Kaya wala na akong sesame seed. Konti na lang. Kailangan ko na ulit mag-restock. Ayan. So, yung mga kamasa, nire-rest po muna natin siya siguro ng mga 15 to 25 minutes. Yan. Bago natin i-saute. So, balikan ko po kayo mamaya. Ayan. For the meantime, iwain muna natin itong onion leeks natin. Ang garnish natin mamaya sa ating marinated beef bulgogi.
So, ganyan lang po siya. Dami. So, ganyan lang siya. Ayun. Ayan mga kamasa, for the meantime, magagawa muna tayo ng side dish natin. Lagyan na tayo ng konti cooking oil. Then lang natin i-chop natin. Tapos, meron akong pre-cook na side dish dito. Ito yung fish cake. Hintin lang natin siya. Ayan, ganyan yung ginagawa ko. So, usually kasi nag-pre-cook na ako ng mga side dish para main dish na lang everyday ang ginagawa ko. So, init-init na lang yung mga side dish. Kasi medyo mahirap po at matagal gawin yung side dish. Tsaka, ang side dish kasi, hindi lang isang side dish yung hinahanda natin sa table. So, mga 3 to 4 side dish dapat. Pero minsan, kapag talagang wala akong maisip, kailangan natin gumawa ng paraan para sa side dish natin. So, initin lang natin to. Lagay lang natin siya sa mainit na cooking oil. Ayan. So, konti lang. Yung parang kasya lang siya sa pang dinner. Gawin lang natin siya dyan. Sa uminit. Ayan, kabasa. Gawin lang natin para hindi masunog. Fish cake po yan. Sa mga mahilig kumain ng Korean food at gusto mag-try ng side dish na fish cake, ayan po. Napakadali lang pong gawin yan. Panoorin nyo lang yung aking YouTube channel. Makikita nyo po kung paano mag-prepare ng side dish na fish cake. So, dahil mainit na siya, ipat na natin siya sa isang maliit na lalagyan. Ayan, lagyan natin siya ng konting leeks. Ayan, lagyan natin siya sa table. Actually, yung mga side dish natin, yung mga simple pagkain lang, napakadali lang gawin. So, same lang, same pan. Okay? Maglagay lang tayo ng garlic. Tapos onion, red onion. Soy sauce. Lagyan ko ng mirin. Konting oyster. Yan. Mga 1 spoon ng oyster lang eh. Lagyan ko siya ng 1 spoon ng red sugar. Red sugar. Para kung balance sa alat. Lagyan lang natin siya. Mix lang natin. Lagyan natin siya ng butter. Tapos, lagyan natin yung ating spinach. Ayan. Ayan. Ayan yung water spinach natin. Kangkong. Tagalog. So, ito po ay butter garlic kangkong. Ganyan po ako gumawa ng butter garlic kangkong. So, iyan natin siya na maluto ng konti. Hindi natin siya masyadong lutuin kasi para hindi mawala yung freshness niya. So, ganyan lang po kadali yan. So, tikman lang natin siya. Sarap. Bigyan ko lang siya ng konting seasoning. Konti lang kasi para hindi na maalat. Uy lang! Ay, malalagay ito. Okay na ito. Ay, mga kamasa. Ano pa ka nalagaw? Ito ako. Ilaw? Hindi ko mga mata yun. Meron pa ka doon ano? Ang pala yung nilaga. Natin. Okay na pa. Napan yung stem. Mantong. Ganda yung sa binipin. Kalihan natin siya. Bigyan natin ng konting sprinkle natin ng konting onion leeks. Okay na siya. Sabi natin yung ating
sesame seed na pang-garnish. Ayan. Butter kangkong. Itira po natin dyan yung ating soup. Ayan. Susunod po natin yung beef bulgogi natin. So, minarinate natin beef bulgogi. Ito na siya. Ayan. Ito na po yung minarinate natin beef bulgogi. So, lagay lang natin siya dyan sa pan. Ito pong pan na to ay Marvin pan. Binili ko to sa ayan. Kasi lagi ako nanonood sa channel ni Marvin. So, yung pan na to ay ang Marvin. Tinatawag ng Marvin's pan. So, kailangan natin siyang haluin para hindi masulog yung ilalim niya. Balance yung pagkaluto niya. Yan. Mga kamasa ko yung takpan muna natin siya para mas maluto siya ng gusto. Hindi natin tatagalan yan kasi baka maging makunat yung meat niya. So dapat saglit lang para medyo malambot pa rin. Yan. So, wala natin siyang haluin mga kamasa para balance yung kanyang pagkaluto. Yan. Siya ulit. Tignan lang natin siya ng konting sesame oil. Tilang. Ay, init. So, tignan natin siya mga kamasa. Okay na ba siya? Ang sarap. Siguro mga 1 minute, pwede na po natin i-ano yan. Serve. Pakanoy lang po natin siya ng husto. Siguro mga 1 minute, okay na po yan. Lagyan na natin yung garnish natin na onion leeks. Check natin kung nakamasa. Yan. So, kumulo na po siya. Lagyan na natin siya ng onion leeks. So, ulit natin. Yung mga kamasa. Ready to serve na po ito. So, tikman lang natin siya ulit. Natin mga kamasa. Sali natin to. At isasali natin dyan yung ating niluto. Yan. So, ayan mga kamasa. Garnish natin siya ng sibuyas. At syempre, yung ating sesame seed. Hindi pwede kong para ko. Pang last garnish. Ayan. So, ganda po ng ating beef bulgogi ngayong gabi. Luto na po yan. So, saserve natin. Kain po tayo. Maraming salamat sa inyong walang sakong pag-subscribe sa aking channel. Kain na. Pagod na.